Ang mga malalim na bahagi ng karagatan ay puno ng mga lihim at misteryo na naghihintay lamang na matuklasan. Sa bawat pagsisid, ang mga deep sea divers ay naglalakbay sa isang mundo na kakaiba at hindi pa ganap na nauunawaan. Kung kaya't sa video na ito, ating tatalakayin ang 20 pinakanakakagulat at pinakakakaibang bagay na natagpuan ng mga deep sea divers. Ihanda na ang inyong mga sarili sa isang paglalakbay patungo sa mga hindi pa natutuklasang bahagi ng ating planeta. Kaya tara, simulan na natin. Number 1. Giant Squid. Ang giant squid or scientifically known as Archaeoteuthis dux ay isa sa mga pinakamisteryosong nilalang sa ilalim ng dagat at isa sa mga pinakamalaking invertebrate na kilala sa mundo. Ang mga ito ay maaaring lumaki hanggang 12 to 13 meters para sa mga babae at 10 meters naman para sa mga lalaki at tumitimbang ng hanggang 275 kilos. Ang kanilang mga mata na kasing laki ng basketball ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang makakita ng malalaking hugis sa malalayong distansya. Matatagpuan sila sa malalim na bahagi ng karagatan, karaniwang nasa lalim na 300 to 1,000 meters at ito ay nagkalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Samantala, iba't ibang uri ng isda ang kanilang kinakain gaya ng crustaceans at iba pang cephalopods gamit ang kanilang mga tentacles na may mga suckers na may matatalas na ngipin. Noong 2004, isang Japanese research team ang unang nakakuha ng mga imahe ng isang giant squid sa kanilang natural na tirahan at noong 2012, unang nakuhanan ng video ang isang adult giant squid sa karagatan. Ang giant squid ay madalas na iniuugnay sa mga alamat ng dagat tulad ng kraken at ang kanilang bihirang paglitaw at kakaibang anyo ay nagdudulot ng malaking interes at pagkamangha sa mga sayantipiko at mga mananaliksik. Number 2, the Yonaguni Monument. Noong 1986, isang lokal na diver na nagngangalang Kihachiro Aratake ang nakatuklas ng Yonaguni Monument sa ilalim ng dagat malapit sa Yonaguni Island sa Japan. Ang monumento na natagpuan sa tubig na may lalim na 25 meters ay may sukat na humigit kumulang 50 meters ang haba at 20 meters ang lapad. Binubuo ito ng mga tila perpektong carved steps at mga straight edge na nagdulot ng mga haka-haka na ito ay maaaring bahagi ng isang sinaunang lungsod o templo. May dalawang pangunahing teorya tungkol sa pinagmulan nito. Ang una ay nagsasabing ito ay isang natural formation na nabuo dahil sa mga geological processes tulad ng mga lindol at paggalaw ng lupa, habang ang ikalawa ay nagsasabing ito ay gawa ng tao, marahil ng mga sinaunang tao noong panahon ng Jomon. Ang Yonaguni Monument ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kasaysayan at kultura ng mga sinaunang tao sa rehiyon. Kung ito man ay natural o gawa ng tao, ang monumento ay patuloy na nagiging paksa ng pag-aaral at debate ng mga eksperto sa geology at archaeology na nagpapakita ng yaman ng ating kasaysayan na nakatago sa ilalim ng dagat. Number 3. The Baltic Sea Anomaly. Ang Baltic Sea Anomaly ay isang kakaibang bagay na natagpuan ng OceanX Diving Team noong June 2011 sa ilalim ng Baltic Sea, sa gitna ng Gulf of Bothnia, malapit sa Sweden at Finland. Ang anomaly na ito ay unang nakita gamit ang sonar at ipinakita bilang isang bilog na structure na may diameter na 60 meters. Ang sonar image ay nagpapakita ng isang bilog na bagay na may mga kakaibang katangian tulad ng mga tila stair formation. Maraming haka-haka ang lumitaw, kabilang ang posibilidad na ito ay isang UFO, isang sinaunang istruktura o isang meteorite. Ang mga sample ng bato mula sa site ay sinuri ni Volker Bruckert na isang professor ng geology sa Stockholm University. Ang mga sample ay naglalaman ng granites, gneisses, sandstones at basaltic rock na karaniwang matatagpuan sa rehiyon. Ayon sa mga eksperto, ang anomaly ay malamang na isang natural na geological formation na nabuo dahil sa mga proseso ng glacial at post-glacial. Samantala, ang sonar image ay nakatanggap ng kritisismo dahil sa mga distortions na dulot ng murang sonar equipment na hindi tama ang pagkakabit at pagkakalibrate. Bagaman maraming teorya ang lumitaw tungkol sa Baltic Sea Anomaly, ang karamihan sa mga sayentipiko at eksperto ay naniniwala na ito ay isang natural na pormasyon. Ang misteryo nito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga imahinasyon ng tao at mga conspiracy theory. Number 4, Ancient Greek Computer. Noong 1901, isang grupo ng mga Greek sponge divers ang nakatuklas ng isang Roman-era shipwreck malapit sa isla ng Antikythera sa Aegean Sea, kung saan natagpuan nila ang Antikythera mechanism.
na isang sinaunang Greek mechanical computer na tinatayang ginawa noong 2nd century before Common Era. Ang mekanismo na binubuo ng mga bronze gears at wheels ay dinisenyo upang hulaan ang mga posisyon ng mga celestial bodies at mga eclipse, markahan ng paglipas ng panahon sa tatlong magkakaibang kalendaryo, subaybayan ng galaw ng mga bituin at tukuyin ng waxing at waning ng buwan. Ang mga mananaliksik ay patuloy na nag-aaral ng mekanismo gamit ang mga makabagong teknolohiya upang mas maunawaan ang layunin at presisyon nito. Ang Antikythera mechanism ay nagpapakita ng kahusayan ng mga sinaunang Greeks sa larangan ng teknolohiya at agham at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga mananaliksik at historian sa buong mundo. Ang tuklas na ito ay isa sa mga pinakakakaibang bagay na natagpuan ng mga deep sea divers. Number 5. Giant Isopod. Ang giant isopod ay isang kakaibang nilalang na natuklasan sa ilalim ng dagat at may scientific name na Bathynomus giganteus na unang natuklasan noong 1879 sa Gulf of Mexico. Kilala sila sa kanilang malalaking sukat na umaabot ng hanggang 30 centimeters o higit pa. Noong 2022, isang bagong species na pinangalanang Bathynomus yucatanensis ang natuklasan malapit sa Yucatan Peninsula na may sukat na humigit kumulang 26 centimeters. Ang bagong species na ito ay may mas payat na katawan at mas mahabang antena kumpara sa Bathynomus giganteus. Ang mga giant isopod ay nabubuhay sa malalim na bahagi ng dagat sa lalim na umaabot ng higit sa 2,500 meters. Sila ay may 14 na paa at may kakayahang mabuhay ng matagal na panahon kahit walang pagkain. Ang kanilang itsura ay kamukha ng mga woodlouse o pillbug, ngunit mas malaki at mas matibay ang kanilang katawan. Ang pagkakatuklas ng mga bagong species ng giant isopod ay mahalaga para sa konserbasyon dahil ang ilang species ay target ng deep sea troll fisheries. Ang mga isopod na ito ay nagpapakita ng deep sea gigantism kung saan ang mga hayop sa malalim na dagat ay nagiging mas malaki kaysa sa kanilang mga kamag-anak sa mababaw na tubig. Number 6. Goblin Shark. Ang goblin shark or scientifically known as Mitsukurina austoni ay isa sa mga pinakakakaibang nilalang na natagpuan ng mga deep sea divers. Unang natuklasan ito noong 1898 malapit sa baybayin ng Japan. Ang goblin shark ay kilala sa kanyang kakaibang hitsura na tila mula sa isang horror movie. Ang balat nito ay may pinkish hue at halos translucent habang ang kanyang mahabang snout ay parang isang blade. Ang pinakakapansin-pansin sa goblin shark ay ang kanyang panga na kayang umusli palabas ng bibig nito upang mabilis na hulihin ang biktima. Ang goblin shark ay isang living fossil na nangangahulugang ang species na ito ay nabuhay na sa loob ng humigit kumulang 125 million years kasama ang mga dinosaur. Sila ay karaniwang naninirahan sa malalim na bahagi ng karagatan sa mga lalim na higit sa 270 meters at minsan ay umaabot pa sa 1,300 meters. Ang kanilang pangunahing pagkain ay mga deep sea creatures tulad ng isda at crustaceans. Ang kanilang natatanging panga ay nagbibigay daan sa kanila na mabilis na hulihin ng kanilang biktima sa madilim na kapaligiran ng malalim na dagat. Number 7. Underwater Rivers. Ang underwater rivers ay mga kakaibang daloy ng tubig na matatagpuan sa ilalim ng dagat na karaniwang binubuo ng mga slurry ng silt at buhangin na dumadaloy sa mga channel sa seabed. Ang mga ito ay nabubuo kapag ang mga sediment at mineral ay dinadala ng mga daloy ng tubig mula sa mga ilog sa lupa patungo sa dagat, bumabagsak sa mga kanyon at valley sa seabed na bumubuo ng mga channel na maaring umabot ng libo-libong milya mula sa baybayin. Ang mga underwater rivers ay may mga katangian na katulad ng mga ilog sa lupa tulad ng mga bangko, floodplains at mga meandering paths. Ang mga ito ay naglalaman ng mataas na konsentrasyon ng mga sediment at mineral na nagbibigay ng sustansya sa mga organismo sa malalim na dagat. Sa kabila ng kanilang kakaibang katangian, ang mga underwater rivers ay sumusuporta sa mga natatanging ekosistema, nagbibigay ng sustansya sa mga organismo na nabubuhay sa malalim na dagat kabilang ang mga bakterya, archaea at iba't ibang species ng hayop. Number 8. Lost nuclear submarines. Ang pagkawala ng mga nuclear submarines ay isa sa mga kakaiba at nakakabahalang tuklas na natagpuan ng mga deep sea divers. Dalawa sa mga pinakakilalang kaso ay ang USS Treasure at USS Scorpion. Parehong mga nuclear-powered submarines ng United States na nawala noong 1960s. Ang USS Treasure ay nawala noong April 10, 1963
habang isinasagawa ang deep diving test malapit sa Boston, Massachusetts at natagpuan ang mga labi nito sa lalim na 8,400 feet sa ilalim ng dagat. Samantala, ang USS Scorpion ay nawala noong May 22, 1968 habang papauwi mula sa isang misyon sa Atlantic Ocean at natagpuan ang mga labi nito sa lalim na 9,800 feet. Ang pagkawala ng mga submarines na ito ay nagdulot ng malawakang pagre-research at pag-aaral upang maiwasan ang mga ganitong insidente sa hinaharap. Ang mga deep sea divers at mga oceanographic vessels ay patuloy na nag-e-explore sa mga lugar na ito upang mas maintindihan ang mga pangyayari at upang makuha ang mga mahahalagang impormasyon mula sa mga labi ng submarines. Number 9. Silfra Fissure. Ang Silfra Fissure ay isang natatanging diving site sa Thingvellir National Park sa Iceland kung saan nagtatagpo ang North American at Eurasian tectonic plates. Ang fissure na ito ay patuloy na lumalawak ng humigit kumulang 2 centimeters bawat taon dahil sa continental drift. Kilala ang Silfra sa kanyang napakalinaw na tubig na may visibility na umaabot sa higit sa 100 meters dahil ang tubig dito ay nagmumula sa Langjokul Glacier at dumadaan sa mga lava rock. Ang temperatura ng tubig ay palaging nasa pagitan ng 2 to 4 degrees Celsius kaya't ang mga divers ay kinakailangang magsuot ng dry suit. Ang Silfra ay nahahati sa 4 na pangunahing bahagi, ang The Big Crack, The Hole, The Cathedral at The Lagoon. Bagaman kakaunti ang mga isda sa Silfra, ito ay tahanan ng iba't ibang uri ng algae na nagbibigay ng makulay na tanawin sa ilalim ng tubig. Ang Thingvellir National Park ay isang UNESCO World Heritage Site dahil sa kanyang geographical at kultural na kahalagahan. Ang pagsusuot ng dry suit ay kinakailangan upang mapanatili ang init ng katawan habang nagdadive o nag-snorkel sa malamig na tubig ng Silfra. Number 10. Apollo 11 Engines. Noong 2013, isang team na pinamumunuan ni Jeff Bezos, ang CEO ng Amazon, ang matagumpay na nakarecover ng mga F-1 rocket engines ng Apollo 11 mula sa ilalim ng Atlantic Ocean. Ang mga engines na ito na ginamit upang itulak ang Apollo 11 papunta sa buwan noong 1969 ay bumagsak sa karagatan ilang minuto matapos ang liftoff. Ang mga engines ay natagpuan sa lalim na 14,000 feet bago sila nakita gamit ang state-of-the-art deep sea sonar technology. Ang recovery mission ay gumamit ng remotely operated vehicles upang maabot at makuha ang mga bahagi ng engines mula sa seafloor. Ang mga F-1 engines ay kilala sa kanilang napakalakas na thrust na umaabot sa 1.5 million pounds at 32 million horsepower na kayang magsunog ng 6,000 pounds ng kerosene at liquid oxygen bawat segundo. Ang mga bahagi ng engines na na-recover ay sapat upang makabuo ng 2 full F-1 displays na plano ni Bezos na ipakita sa National Air and Space Museum sa Washington, D.C. at sa Museum of Light sa Seattle. Number 11. Ang Bimini Road na kilala rin bilang Bimini Wall ay isang underwater rock formation na natagpuan malapit sa isla ng North Bimini sa Bahamas. Natuklasan ito noong September 1968 nina Joseph Manson Valentine, Jacques Mayol at Robert Angob habang sila'y nagdadive sa 5.5 meters ng tubig. Ang Bimini Road ay binubuo ng mga roughly rectangular limestone blocks na nakaayos sa isang 0.8 kilometers sa northeast-southwest linear feature. Ang mga bato sa Bimini Road ay may mga sukat na 2 to 3 meters at nagpapakita ng mga complementary edges na nagbigay daan sa mga haka-haka na ito ay maaring isang man-made structure tulad ng isang pier, road o breakwater. Gayunpaman, karamihan sa mga scientifico ay naniniwala na ito ay isang natural na formasyon na gawa sa beach rock na isang uri ng limestone na karaniwang matatagpuan sa Bahamas. Bagaman maraming teorya ang lumitaw, kabilang ang posibilidad na ito ay bahagi ng nawawalang lungsod ng Atlantis, ang karamihan sa mga ebidensya ay sumusuporta sa ideya na ang Bimini Road ay isang natural na formasyon. Number 12. SS City of Cairo. Ang SS City of Cairo ay isang British steamship na lumubog noong World War II matapos itong tamaan ng torpedo ng isang German U-boat noong November 6, 1942. Ang barko ay naglalakbay mula Bombay patungong England. Dala ang halos 100 tons ng mga silver coins na pag-aari ng HM Treasury.
Matapos ang higit sa 70 years noong 2011, natagpuan ng isang British-led team na pinamumunuan ni John Kingsford ang wreck ng SS City of Cairo sa lalim na 5,150 meters sa South Atlantic Ocean na naging pinakamalalim na salvage operation sa kasaysayan. Ang team ay nakarecover ng $50 million na halaga ng mga silver coins mula sa seabed. Bukod sa mga silver coins, natagpuan din ng team ang propeller ng torpedo na nagpalubog sa barko. Ang mga natagpuang coins ay natunaw at naibenta at ang kita ay hinati sa pagitan ng treasury at ng mga salvagers. Ang kwento ng SS City of Cairo ay isa sa mga pinakakapansin-pansin na halimbawa ng mga kakaibang bagay na natagpuan ng mga deep sea divers. Ang barko at ang mga kayamanan nito ay nanatiling nakalubog sa ilalim ng dagat sa loob ng maraming dekada bago muling natuklasan. Number 13, Vampire Squid. Ang vampire squid or scientifically known as Vampiroteuthis infernalis, na kilala rin bilang vampire squid from hell, ay isa sa mga pinaka-kakaibang nilalang na natagpuan ng mga deep sea divers. Unang natuklasan ito noong 1903 ng German Teutologist na si Carl Chun sa Valdivia Expedition. Ang vampire squid ay isang maliit na cephalopod na matatagpuan sa mga malalim na bahagi ng karagatan sa lalim na 2,000 hanggang 3,000 feet. Ang kanilang katawan ay may kulay na mula sa jet black hanggang pale red at sila ay may mga bioluminescent organs na ginagamit para sa kanilang defense at komunikasyon. Kapag nanganganib, ang vampire squid ay kayang maglabas ng bioluminescent liquid na nagiging sanhi ng pagkagulat ng kalaban at nagbibigay daan sa kanila na makatakas. Sila ay may natatanging oxygen metabolism na nagbibigay daan sa kanila na mabuhay sa mga bahagi ng karagatan na may pinakamababang konsentrasyon ng oxygen. Ang vampire squid ay isang living fossil, ang tanging miyembro ng order Vampiromorphida na nagpapakita ng kanilang sinaunang pinagmulan at adaptasyon sa malalim na dagat. Number 14, Underwater Sphinx. Ang underwater sphinx ay isang kamanghamanghang bagay na natagpuan ng mga deep sea divers sa baybayin ng Bahamas noong 2014. Ang estatwa na may bigat na 3,000 pounds ay may pagkakahawig sa iconic na Sphinx ng Egypt. Bagaman ito ay corroded na ng marine life, ang mineral composition nito ay nagtrace pabalik sa isang Egyptian quarry, ang Wadi Rahanu. Ang pagkakatuklas na ito ay nagdulot ng maraming haka-haka at teorya tungkol sa kung paano ito napunta sa ilalim ng dagat. Ang ilan ay naniniwala na ito ay maaaring bahagi ng isang sinaunang sibilisasyon na nalunod o isang artifact na natransport sa pamamagitan ng mga sinaunang maritime routes. Ang underwater sphinx ay patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto upang mas maunawaan ang pinagmulan at kasaysayan nito. Ang misteryo at kagandahan ng underwater sphinx ay nagbibigay inspirasyon sa mga mananaliksik at sa mga mahilig sa kasaysayan na patuloy na naghahanap ng mga sagot sa mga tanong na bumabalot sa kakaibang artifact na ito. Number 15, Skeletons in Underwater Caves. Ang mga underwater caves sa Yucatan Peninsula ng Mexico ay naglalaman ng ilan sa mga pinakakapansin-pansing na tuklasan ng mga deep sea divers, kabilang ang prehistoric human skeletons na tinatayang nasa 8,000 hanggang 13,000 years na ang tanda. Ang mga skeleton na ito ay nagpapakita ng mga sinaunang tao na nanirahan sa rehiyon bago pa man tumaas ang level ng dagat sa pagtatapos ng Ice Age. Isa sa mga pinakakilalang skeleton na natagpuan ay si Naya, isang batang babae na namatay mga 13,000 years na ang nakalipas. Ang kanyang mga bangkay ay natagpuan sa isang underwater cave sa Tulum, Mexico at nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga unang tao sa Amerika. Bukod kay Naya, maraming iba pang skeletons ang natagpuan sa mga underwater caves sa rehiyon, kabilang ang mga bangkay ng isang babae na tinawag na Chanhol 3 na natagpuan noong 2016 at tinatayang nasa 9,900 years na ang tanda. Ang mga natuklasang ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa sinaunang pamumuhay at migrasyon ng mga tao sa Amerika, na nagsisilbing natural na time capsules upang malaman ang pamumuhay ng mga sinaunang tao at hayop.
Number 16, zombie worms. Ang zombie worms or scientifically known as Osedax, nakilala rin bilang bone-eating worms, ay isa sa mga pinakakakaibang nilalang na natagpuan ng mga deep sea divers. Unang natuklasan ito noong 2002 ng mga sayantipiko mula sa Monterey Bay Aquarium Research Institute. Ang mga zombie worms ay natagpuan sa mga buto ng isang patay na gray whale sa Monterey Canyon sa lalim na halos 9,800 feet. Ang mga worm na ito ay walang bibig, tiyan o anus at umaasa sa mga symbiotic bacteria upang matunaw ang mga taba at protina mula sa mga buto ng balyena. Ang mga zombie worms ay naglalabas ng acid mula sa kanilang balat upang matunaw ang buto at makuha ang mga sustansya na nakatago sa loob nito. Ang mga babaeng worms ay may mga ugat na nagbubutas sa buto habang ang mga lalaki naman na napakaliit ay naninirahan sa loob ng katawan ng mga babae. Ang mga zombie worms ay nagpapakita ng kanilang sinaunang pinagmulan at adaptasyon sa malalim na dagat na nagpapakita ng kanilang natatanging paraan ng pamumuhay sa isang kakaibang kapaligiran. Number 17, ghost shark. Ang ghost shark, nakilala rin bilang chimaera, ay isa sa mga pinakakakaibang nilalang na natagpuan ng mga deep sea divers. Ang mga ghost sharks ay hindi tunay na pating kundi mga kamag-anak ng mga pating at rays na bahagi ng isang grupo ng mga cartilaginous fish na tinatawag na chimaeras. Ang mga ito ay unang lumitaw 300 million years na ang nakalipas at madalas matagpuan sa malalim na bahagi ng karagatan sa lalim na higit sa 6,600 feet. Ang kanilang mga katawan ay malambot at walang kaliskis na may mga malalaking itim na mata at mga snout na puno ng mga sensory organs na ginagamit para sa electroreception upang mahanap ang kanilang biktima sa madilim na tubig. Ang mga ghost sharks ay may mga natatanging katangian tulad ng isang solong gill slit sa bawat gilid ng kanilang katawan at isang venomous spine sa harap ng kanilang dorsal fin para sa depensa. Ang kanilang mga pectoral fins ay malalaki at ginagamit upang magmukhang lumilipad sa tubig. Ang mga ghost sharks ay karaniwang kumakain ng maliliit na isda, crustaceans at mollusks. Bagaman bihira silang makita, ang mga ghost sharks ay nagbibigay inspirasyon at pagkamangha sa mga mananaliksik at divers dahil sa kanilang kakaibang hitsura at adaptasyon sa malalim na dagat. Number 18, Caesarea Sunken Treasure. Ang Caesarea Sunken Treasure ay isang kamangha-manghang pagkakatuklas na natuklasan noong 2015 ng mga divers sa baybayin ng Caesarea na isang sinaunang port city sa Israel. Ang mga divers na pinangunahan ni Zvika Peyer ay nakakita ng higit sa 2,000 na ginto ng coins na nakakalat sa ocean floor na siyang pinakamalaking stash na natagpuan sa rehiyon. Ang mga gintong barya ay mula pa sa Fatimid Caliphate na naghari mula 909 hanggang 1171 Anno Domini at nagpapakita ng Arabic script sa magkabilang panig. Ang pagkakatuklas na ito ay nagdulot ng malaking interes mula sa mga archaeologists at historians dahil sa kahalagahan nito sa pag-unawa sa kasaysayan ng rehiyon. Ang mga barya ay natagpuan sa isang lugar na kilala sa mga shipwrecks at iba pang sinaunang artifacts na nagpapahiwatig na ang treasure ay maaaring mula sa isang lumubog na barko. Ang mga divers ay agad na nagulat sa Israel Antiquities Authority upang masiguro ang proteksyon at tamang pag-aaral ng mga natagpuang artifacts. Ang Caesarea Sunken Treasure ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga mananaliksik at mga mahilig sa kasaysayan na naghahanap ng mga sagot sa mga tanong na bumabalot sa kakaibang pagkakatuklas na ito. Number 19, two steam locomotives. Noong 1985 natuklasan ng scuba diver na si Paul Hepler ang dalawang steam locomotives na nakalubog sa ilalim ng dagat malapit sa Long Branch, New Jersey. Ang mga locomotives na ito na tinatayang mula pa noong 1850s ay natagpuan sa lalim na 90 feet at walang anumang bakas ng barko o barge na maaring nagdala sa kanila. Ang mga ito ay mga bihirang uri ng 222T locomotives na karaniwang ginagamit sa mga train yards dahil sa kanilang maliit na sukat. Ang pinaniniwalaang dahilan ng kanilang pagkakalubog ay maaring itinapon sila mula sa isang barko na naglalakbay mula Boston patungong New York dahil sa isang bagyo, ngunit walang opisyal na ulat tungkol dito. Ang mga locomotives ay nananatiling nakatayo at malapit sa isa't isa na para bang naglalakbay pa rin sa isang sunken railroad. Ang kakaibang pagkakatuklas na ito ay patuloy na nagbibigay ng misteryo at interes sa mga historians at diving enthusiasts na nagiging isa sa mga pinakakapansin-pansing halimbawa ng mga kakaibang bagay na natagpuan ng mga deep sea divers. Number 20,
Giant jellyfish. Ang giant jellyfish, particular na ang lion's mane jellyfish or scientifically known as Cyanea capillata, ay isa sa pinakamalaking uri ng jellyfish na kilala sa mundo. Ang lion's mane jellyfish ay maaaring umabot ng hanggang 7 feet ang diameter ng bell at may tentacles na umaabot ng hanggang 120 feet na halos kasing haba ng isang blue whale. Ang mga ito ay karaniwang matatagpuan sa malamig na tubig ng Arctic, Northern Atlantic at Northern Pacific Oceans. Ang kanilang bell ay nahahati sa 8 lobes. Bawat isa ay may humigit kumulang 70 hanggang 150 tentacles na naglalaman ng mga nematocysts na ginagamit para sa panghuli ng pagkain at kanilang pangdepensa. Ang lion's mane jellyfish ay kilala rin sa kanilang makulay na hitsura mula sa light orange o tan sa mga bata hanggang sa deep red sa mga matatanda. Sa kabila ng kanilang nakakatakot na hitsura, ang mga ito ay mahalaga sa marine ecosystem. Nagbibigay ng tirahan at pagkain sa iba't ibang marine species. Ang pagkakatuklas ng mga giant jellyfish ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at takot sa mga divers at scientifico na nag-aaral ng kanilang papel sa marine biodiversity at epekto sa mga tao. Ang mga natuklasan ng mga deep sea divers ay tunay na nagpapakita ng mga misteryo at kagandahan ng ating planeta. Ang mga kwentong ito ay nagpapaalala sa atin ng lawak at lalim ng ating karagatan. Kung meron kayong sariling kwento o karanasan tungkol sa mga kakaibang bagay na natagpuan sa ilalim ng dagat, i-share nyo naman sa comment section dahil gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli at ito ang Arvin Polo TV.